Mahalagang paalala para sa lahat ng OFWs na babiyahe mula Pilipinas. Gusto naming ipaalam sa ating komunidad ang totoong sitwasyon tungkol sa OFW Travel Pass batay mismo sa karanasan ng isang OFW na umalis kamakailan mula NAIA. Kahit marami ng kumakalat na posts online na pinalitan na raw ng OFW Travel Pass ang lumang OEC, hindi pa ito ganap na ipinapatupad at hindi pa rin kinikilala ng lahat ng airline counters at airport staff. Mga dapat mong malaman. Oo, pwedeng mag-generate ng OFW Travel Pass sa eGov app, at meron itong QR code. Pero maraming airline counters, lalo na sa NAIA, ang hinihingi pa rin ang traditional OEC mula sa DMW balik manggagawa system. Hindi pa lahat ng airport staff ay fully briefed o na-train tungkol sa bagong travel pass system. Para iwas hassle, delay, o denied check-in, mainam na may dala ka pa ring lumang OEC hanggang tuluyang maipatupad ang bagong sistema. Rekomendasyon para sa lahat ng OFWs. Ihanda ang parehong dokumento. OFW Travel Pass, galing eGov, may QR code. Traditional OEC, printed o digital copy. Huwag munang umasa na travel pass lang ang tatanggapin. Mag-expect ng iba-ibang proseso depende sa terminal, airport, o airline counter ngayong transition period. Bakit mahalaga ito? Para maprotektahan ang mga OFW, lalo na ang hindi sanay sa online systems, mula sa abala, inis, pagka-deny sa check-in, at pagbalik sa pagproseso ng OEC kahit may travel pass na. Hinihikayat namin ang lahat na i-double check ang official advisories ng DMW, sila naglabas pero hindi alam ng lahat, at ng inyong airline bago ang biyahe. Magbibigay ako ng update kapag opisyal at consistent nang naipapatupad ang travel pass sa lahat ng paliparan. Ang anunsyong ito ay batay sa first-hand experience ng isang OFW mula Kuwait. Maligayang paglalakbay po sa lahat.